usually ha, ang pinaka-common ground is the psychological incapacity. So, doon kasi lahat nagpo-fall eh. Yung wala na kayong pagkakaintindihan, both sides, meron na kayong pamilya, saan nag-fall? Wala na, hindi, legal age naman kayo nagpakasal, hindi naman kayo by fruit, wala naman siyang sakit, hindi naman siya nag-use ng drugs prior pa sa marriage na hindi mo alam. So, hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel na to, this channel features different informative videos about parenting, about education, about health, about annulment, at marami pang iba. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Pasensya na po sa mga subscriber ko, hindi po ako nakapag-upload ng new videos previous weeks. Masyado po na busy ang iyong motherhood. Yan. Ito po ang nagpapabusy sa akin, kaya minsan hindi po ako nakakagawa ng video. I really read your comments na nasa comment section. At ngayon po, today's video ay question and answer. This is the episode 2 ng question and answer natin. Marami na po kasing mga katanungan na hindi ko pa nasasagot. And this is the episode 2 na kailangan kong sagutin ang mga katanungan na yan about annulment. Kaya please watch this video up to the end. First question po na sasagutin natin is, Ma'am, pa-answer naman. Kasal kami in 10 years pero nag-separate kami 1 year after marriage. Wala kami anak. Anything kasal lang talaga siya kasi nag-first move through anong klase ang sasabihin ko sa attorney. Gusto ko na kasi makawala kasi may family na kami both side. Hello po, Ma'am Shakira mo to. Okay. Kung 10 years na po kayong wala naman kayong anak, so pwede naman po kayong mag-file. Kung sasabihin niyo yan sa attorney, ang attorney na po yung pag-interview niya sa'yo, kasi bago ka pumunta sa attorney, kailangan mong gumawa ng background written document, paano kayo nagkakilala, how long your courtship, hanggang sa dumating sa marriage, at anong nangyari, bakit naghiwalay kayo, yung mga pag-uugali ninyo, kung mayroon kayong pinag-awayan, so you need to detail it para malaman ng attorney kung anong best na ground para sa'yo. Maaaring ikinasal ka ba, underage ka, kasi pwedeng maging ground yon. Meron po tayong video niyan kung anong mga grounds. Check nyo na lang po sa description box, ilalagay ko na rin po yung link. Hindi ko kasi masabing kung anong ground talaga yan, but mas mabuti kasi na-refer mo yan sa attorney at siya na ang sasuggest kung anong magandang ground. But usually pinaka-common ground is the psychological incapacity. So, doon kasi lahat nagpo-fall eh. Yung wala na kayong pagkakaintindihan, both sides, meron na kayong pamilya, saan nag-fall? Wala na, hindi, legal age naman kayo nagpakasal, hindi naman kayo by fruit, wala naman siyang sakit, hindi naman siya nag-use ng drugs prior pa sa marriage na hindi mo alam. So, usually, doon sa psychological incapacity. Next question na po tayo. Tanong, ma'am, 12 years na kami hiwalay at mayroon na siyang sariling pamilya. Sa iba din, paano ba file yan? Paki-reply po dito, ma'am. Hello po, ma'am. Kahit po gaano na yung katagal, gaano na po kayo katagal, naghiwalay, 12 years, 20 years. So, kung gusto mo po talaga mag-file ng annulment is, you need to seek an attorney, a lawyer. Meron po tayo, kung wala po kayong budget, we have a separate video on that, on how to avail the free legal services ng PAW. At kung meron naman po kayong budget, go for the private para mas less ng hassle po talaga. So, pwede po kayong mag-file kasi mahaba naman na yung panahon kasi 5 years na naman ang hinihingi ng ating bansa according to sa batas na within the 5 years after the marriage ng pagkasal ninyo, tsaka lang kayo pwede mag-file ng annulment. So, since you said na 12 years na kayong hiwalay, so that's more than enough. You are qualified to file an annulment. Next question po tayo. Ma'am, paano po kapag dating OFW? Wala pang problema yan kahit po dating OFW kayo. It doesn't matter kasi kung OFW pa kayo, medyo malaki-laki pa yung sahod nyo. But ngayon na nandito na kayo sa Pilipinas, we don't know kung ano na ang source of income ninyo. But kasi kung mag-a-avail kayo sa PAW, yung current na income statement mo, yung i-base ng PAW. I-visit mo na lang po din talaga sa PAW kasi yung ibang PAW naman hindi ganun ka-strict. Yung iba kasi talagang PAW nagsusurvey pa sila sa bahay nyo, saan ka nakatira, doon ka ba talaga nakatira. So, you need to be honest din sa kung saan ka nakatira, kung ano source of income mo. Kung wala ka ng source of income, hindi na ganun ka-sustainable yung income mo din, maka-qualified ka sa PAW.
Next question na po tayo. Sis, pag abroad at nagpakasal at na-divorce sa abroad, paano mag-process ng annulment dito po sa atin pag ganon? Sa abroad nagpakasal, sa abroad din na-divorce, so paano ang process nito sa Pilipinas? Actually, kung ganyan po ang situation, ang gagawin niyo lang po based on my research is, you need to get the final judgment nung nasa ibang bansa ka pa. Yung court decision ay na-divorce na yung pakasal ninyo. And also, you need to get the certificate of nagpapatunay na sa bansa na yan ay legal ang divorce, yung certificate ng batas nila. Kukunin mo, itanong mo yan dun sa court, where you can get that. And then after that, kapag nakuha mo na yon is, paredribon mo siya dito sa Pilipinas para kuha ka ng attorney, yung mga facts na yun, yung mga documents na yun, yun yung isusumite, yun yung i-file ng attorney sa korte. So, maghihiring pa yan, pero hindi na ganun ka tagal kagaya sa annulment talaga na kailangan pang course examination. So, yung may hearing man, pero hindi na aabot siguro ng mga ilang taon pa. Kasi kailangan lang namang tanggapin ng Pilipinas yung judgment na ginawa sa ibang bansa. So, seek an attorney. Next question po tayo, paano po malalaman if annulled na po ang kasal nyo? Saan po pwede malaman? Punta kayo sa PSA, kumuha po kayo ng marriage certificate ninyo. At kapag meron na siyang annotation sa gilid, yan, papakita ko yung akin. Yan. Yung annotation sa gilid na yan, may nakalagay na dyan na null and void. So, ibig sabihin, yung marriage na yun is null and void na. So, that's the easiest way na paano mo malalaman na annulled na ang kasal ninyo. Kung meron po kayong mga katanungan regarding this episode, please comment down below. At yung mga questions na hindi ko pa po sasagutin po natin yan sa next episode. And yung iba naman pong mga tanong ay nasagot na. Meron na po tayong mga video niyan. Check the playlist of annulment para po maging makita nyo yung different videos na yon at magkaroon po kayo ng idea paano simulan, paano ang process, ano ang gagawin, magkano, at marami pa pong ibang mga information ng mga annulment. So, thank you for watching. See you next week. Bye. God bless.